Kumusta kayo guys? May nakita lang akong Facebook post kanina and sa Facebook post na yon, isa tong question. Ang question is, obligasyon ba ng mga anak ang kanilang mga magulang? Yan yung tanong. And napakasimple lang nung question. Napakasimple. Pero pag binasa mo yung comment section, mapapansin mo talaga na hati yung opinion ng mga tao. Oo at hindi. Tapos yung iba yung opinion nila. Hati talaga. So, gusto ko magbigay ng opinion ko about dyan. Gusto ko magbigay ng thoughts ko about sa question na yan. And ano ba para sa akin ang tamang sagot. Pero bago ko sagutin, papaalam ko sa inyo na ako po ay isang antinatalist. Kung di nyo alam, ang antinatalist po ay isang branch ng antinatalism, ay isang branch ng philosophy na basically nagtuturo na ang pagdadala ng tao sa mundong to is is mali. So, yan po ang tinuturo ng antinatalism. But, pag-uusapan ko sa ibang video yan. Pero for now, gusto ko muna i-address yung question. So, para sa akin, merong dalawang sagot sa question na yan. And simple as the question, ang sagot po para sa akin is ang yes and no din. Yes and no. Pero compared dun sa sagot ng netizens na ang yes and no nila is magkasalungat, ito naman po sa akin, ang yes and no na ito ay ay in accordance sa isa't isa. So, una kong sasagutin is ang hindi o ang no. Ang no. Hindi po obligasyon ng mga anak ang kanilang mga magulang. And based ito sa aking pinanghahawakan na filosofiya na antinatalism, bago ka pa isilang sa mundong to, ang nagdesisyon para sa'yo is yung mga magulang mo. Yung ginagawa kanila, yung dalawang taong yan, meron na silang conscious decision na itong ginagawa natin, may mabubuhay na tao dahil sa ginagawa nating to. So sila ang nagdesisyon para sa iyo, either accidentally or gusto talaga nila. It still stands na sila ang nagdesisyon para sa iyo para mabuhay ka sa mundong to. Hindi ikaw ang nagdesisyon. Nung bata ka pa, nung sinilang ka, hindi ikaw ang nagdesisyon na gusto ko mabuhay. Hindi ikaw. Hindi ikaw. Yung dalawang tao, yung parents mo, basically. Sila yung nagdesisyon para sa'yo. Kasi wala ka pa namang thoughts nung time na yon. Di ka makakapagbigay ng yung approval or consent. Sige, dalhin niyo ako sa mundo. Hindi. So, sila ang gumawa ng desisyon para sa'yo. So, bago ka pa nabuhay, nasa kanila na ang responsibility at obligasyon na in-nurture ka, pakainin ka, pagpaaralin ka, turuan ka ng mabuting asal, nasa kanila na yon hanggang sa lumaki ka at matuto ka sa sarili mo. And after na malaki ka na, may trabaho ka na, marunong ka na mag-isip sa sarili mo, may sarili ka ng pamilya, obligasyon mo na ba ang parents mo after that kasi pinalaki ka nila? May utang ka na ba sa kanila kasi nga pinalaki ka nila? Ang sagot dyan is simple. Wala. Wala ka pong utang sa parents mo. Never magkakautang ang mga anak sa parents nila when it comes to yung utang na loob kasi pinakain kita nung bata ka pa. Pinalaki kitang mabuti. May utang ka sa akin kasi ang masama dito, may mga parents talaga na ganito yung pag-iisip. Pero in reality po, kung titingnan natin mabuti, wala po tayong utang sa parents natin. Never magkakautang yung mga anak sa pagpapalaki ng mga magulang nila. Kasi nga responsibility ka na nila simula pa nung di ka pa nabuhay, nung ginagawa ka pa nila, responsibility ka na nila kasi nagdesisyon sila ng napakalaking desisyon para sa iyo. Napakalaki, buhay mo ang nakataya. Buhay mo ang nakataya. Nagdesisyon sila para sa iyo na
Di ka naman nagbigay ng consent. So sila ang may utang sa'yo hanggang sa lumaki ka, hanggang sa matuto ka sa sarili mo. Excuse me. So, balik tayo. Sabi ko kanina, may dalawang sagot, di ba? May dalawang sagot, oo at hindi. Pero yung una in-address ko is ang hindi. Wala tayong utang sa parents natin. Wala kang utang sa parents mo. Wala kang obligasyon sa kanila. And basically, sinasabi ko dito, hanggang sa maging 40 years old ka, hanggang sa maging 50 years old ka, yung parents mo is na mga senior citizen na, wala ka pa ding utang sa kanila. Wala kang obligasyon. Wala. Pero dito naman papasok yung oo. Oo, may obligasyon ka. Pero hindi yung obligasyon na dahil may utang ka sa kanila. Obligasyon mo as dahil mahal mo sila. Ang sabi ko kanina, pinalaki ka nila kapag mabuti yung parents mo. Kaya dito papasok din dito yung fruit of paano ka pinalaki ng magulang mo. Pag pinalaki ka nilang mabuti, pag di ka nila sinasaktan, kumbaga mabuti talaga yung pag-aaruga nila sa'yo. Kaya papasok dito yung consequences ng ginagawa ng parents natin nung bata pa tayo. Kaya merong ibang mga tao na pinapabayaan nila yung parents nila kasi nung bata pa sila, minamaltrato, which is fair for me, which is fair. Pero as someone, kasi ito, di naman, bihira lang naman kasi ang ganun. Mas madami pa din yung parents na maganda talaga ang kanilang turing sa kanilang mga anak. And then, dahil sa magandang ginawa ng parents natin sa atin, yung pagpapakain sa atin, pagtuturo sa atin ng mabuting asal, pagdidisiplina sa atin, pagbibigay sa atin ng magandang buhay, ang nade-develop natin throughout the years simula nung sinilang tayo is yung care at pagmamahal natin sa parents natin. And yung pagmamahal na yun, di yun mawawala. Di yun mawawala. Hanggang sa kahit pa maging 60 years old ka na and then buhay pa yung parents mo, hindi mawawala yung pagmamahal na yun. Kasi nga, ito yung tinatawag nating, di ko alam yung proper term, pero parang family-centered na love. Hindi mawawala. Ito ang isa sa pinakamalakas na form of love sa mundong to. So, kaya sinabi kong oo, may obligasyon ka dun sa parents mo kapag matanda na sila, may obligasyon ka sa kanila na magbigay kapag capable ka kasi nga yung love na nafi-feel mo sa kanila, naturally magbibigay ka talaga. Hindi dahil may utang ka sa parents mo. Never kang nagkautang. Yun yung sabi ko. Kaya ang sama nga lang na may ibang parents na ginagawa nilang retirement fund yung mga anak nila. Pero yung iba naman, hindi naman. Pero marami talaga dito sa Pilipinas na ginagawang retirement fund yung mga anak nila. And as mga anak, kung may parents na ganyan, pero mahal na mahal natin yung parents natin at alam natin na genuinely pinalaki tayo nilang mabuti, naturally, ang response natin dyan pag malaki na tayo is talagang magbibigay tayo, talagang aalagaan natin sila. Paano ba naman, hahayaan mo na lang yung 60 years old mong nanay na nasa kalsada kasi walang matirhan, pumupulot ng basura kasi walang makain. Di naman pwedeng ganyan. So, as naturally sa ating mga anak, ang gagawin talaga natin, ito, yung oo na part sa sagot ko, oo, may responsibilidad ka talaga, may obligasyon ka talaga as someone na nagmamahal sa parents mo. So, yan po ang dalawang sagot. Hindi dahil may utang ka, oo, dahil may utang ka. Hindi po ganun. So, yun yung sabi kong oo at hindi na silang dalawa is partner talaga. Oo at hindi. Ngayon lang kayo nakarinig no, ng oo at hindi na sagot na mag-partner. Pero, yung oo kasi ng iba, obligasyon mo yung parents mo, may utang ka sa kanila, yung oo na yun ay hindi po yung tama. May dalawang klaseng oo din kasi, yung oo obligasyon mo sila dahil may utang ka sa kanila, pinalaki ka nilang mabuti,
utang mo sa kanila ang buhay mo, hindi po yan totoo. Hindi po yan totoo. Walang utang ang mga anak sa parents nila. Wala po. Except kung monetary. Pero in terms of pinalaki ka nila, may utang na loob ka, never ka pong nagkautang na loob. Never magkakautang na loob ang mga anak sa pagpapalaki ng kanilang mga magulang kasi nga sila ang nagdala sa'yo sa mundong to, di ka pa nila ginagawa ka pa lang nila, nasa kanila na ang obligasyon. So, ang mabuti nga lang dito is hindi lang lahat ang sagot. May obligasyon ka din naman as someone na nagmamahal sa parents mo. Naturally, magbibigay ka talaga kung mahal mong parents mo, kung mabuti yung pagpapalaki nila sa'yo. Pero, ito naman, kasi sabi ko, naturally, di ba? Kung mahal mo sila. Paano kung ang sama mo talagang anak na di ka talaga magbibigay sa parents mo? Paano kung ganun? Kasi, wala naman pala akong utang sa parents ko eh. Sabi ni Dilaw na Kidlat, wala daw ako utang sa parents ko. So, di ako magbibigay sa parents ko, di ko sila tutulungan kahit wala na silang makain sa araw na to. Paano kung ganun? May magagawa ba ang parents mo? Sadly, wala po. Wala talaga silang magagawa. Yan po ang totoo. Hindi talaga sila pwedeng humingi sa'yo. Kaya kung able ang parents, kung able ka, kunwari parent ka, kung able ka, kailangan mo talagang magsikap. Pero kung senior citizen ka, di ka na makakapagtrabaho or PWD ka na parent, paano ka? Yung anak mo wala namang utang sa Paano 'yun? Ang sagot diyan, talagang napakasama ng anak mo. Nagpalaki ka ng ahas, in reality nagpalaki ka ng taong, pero depende naman din sa sitwasyon. Paano naman kung walang-wala din yung anak mo? Pero pero if ev, pero if ever capable yung anak mong magbigay pero hindi nagbibigay, talagang masama yung anak mo. Nagpalaki ka ng masamang tao na hindi tumitingin sa kahirapan na na-experience mo as parent, as matanda na ngayon. But then again, wala siyang ginagawang mali kasi di ka naman niya obligasyon. Di ka lang niya mahal. And kailangan mong tanggapin na yung anak mo is masamang tao talaga. Pero wala siyang utang sa'yo. Ito po ang sad reality sa mundong to. Kaya po ako isang antinatalist kasi even though napakaganda ng concept of love sa mundong to, napakaganda ng concept of love. Ito po ay isang blessing, kumbaga. Blessing po ang love. Napakaganda na nagmamahal ka. Pero meron talaga siyang kaakibat na sakit. May mga facts talaga sa mundong to. Like, sobrang bahal mo ang isang tao. Ang ganti naman ng sobrang pagmamahal is sobrang hatred, sobrang sadness. For example, mahal na mahal mo yung nanay mo, mahal na mahal mo siya for how many years na magkasama kayo, tapos namatay yung nanay mo na aksidente. So, ang sakit naman is equivalent naman dun sa pagmamahal mo. Kaya po ako isang antinatalist kasi sa mundong ito lahat ay nagre-result sa suffering. Kung gusto niyo malaman kung ano yung antinatalist, pwede kayo mag-research. Pero gagawa din ako ng video na about sa antinatalist na explaining in detail kung ano bang antinatalism. So, gagawa ako ng video about dyan soon. But ito lang muna sa ngayon. Gusto ko lang tong i-address tong question na to. Obligasyon nga ba ng magulang, ng mga anak ang kanilang mga magulang? And in short, hindi. Pero may oo din sa dulo. Kasi as someone na mahal mo yung parents mo, as someone na mabuting anak, naturally, magiging obligasyon mo talaga sila, magbibigay ka talaga ng hindi pinipilit, hindi dahil may utang ka sa kanila.
Yan po ang ginagawa ng mga mabuting anak. So kung mabuting ang anak, huwag mo pabayaan yung parents mo, huwag mo silang pabayaan, mahalin mo sila. Mag-spend ka ng time sa kanila. Kung di mo na sila masyadong nakikita, makipagkwentuhan ka lang, makipagkumustahan ka lang kung malayo ka na sa parents mo. Kasi sila po yung kasama natin nung mga bata pa tayo. Sila yung nagdala sa atin sa mundong to, sila yung may obligasyon, may responsibilidad sa atin, pero ginawa naman nila ang lahat. Kasi nga sila, nung di pa sila, nung di pa sila nabubuhay sa mundong to, nasa the same situation din naman nila tayo. Tayo nila na naging anak din sila. Question din yung capability nila o yung pagtanaw nila ng utang na loob. So, intindihin natin ang parents natin. Pero, yun yung sagot ko sa question na yun. So, sana may natutunan kayo sa video to. Medyo simple lang tong video na to. Pero yun lang. Yun lang yung gusto kong i-address. So, kung gusto nyo ng gantong klase ng video, mag-subscribe kayo sa channel na to, Dilaw na Kidlat. Salamat sa pakikinig. Magkita-kita ulit tayo.